Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first card, we have plot twist. May hindi kayo ini-expect no na pagbabago dito. Meron ditong kumbaga may detour parang ganon ano. But whatever this is, this is something na pwedeng maging maging daan para makita ninyo or mapunta kayo sa sitwasyon na doon ang kailangan ninyong mapuntahan, no? This could be like a divine detour na pwedeng mangyari para na, alam mo yun, may divert yung attention ninyo or this could be a redirection para sa iyo. Okay? Kasi kung ano man siguro yung path na tinatahak mo sa ngayon, maaaring hindi yan ang tamang path para sa iyo. Okay? So we also have energy, rush of excitement. Maaari na yung plot twist na to could be exciting para sa iyo. Maaaring magulat ka sa unexpected development na to and kaya siguro alam mo yon yung adrenaline mo parang biglang magsa-surge pataas and you will be excited about this. Now, there could be other things also happening na pwedeng magpapa-excite din talaga sa iyo, no? So, kaya good luck. So, we have in the distance, closer than you think. So, ayan, baka malayo ang tingin mo lagi sa mga bagay-bagay. Maaaring you are focusing on the future a lot, pero ang mas kailangan mong pagtuunan ng pansin kung anong nandito na sa ngayon, o ano nang nasa malapit, hindi ba? Or kung ano yung nasa present na pangyayari, 'di ba? Mas practical kung tayo ay magfo-focus 'no, sa kung ano ang nangyayari, sa ngayon rather than focusing too much on making plans for the future, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto din po ninyo na mag-join sa membership. Okay? Thank you. So, we have patience. Ayan. So, this is an invitation para sa iyo, no? To be more patient. Kasi unang-una, 'di ba, kung kunyari nagmamadali kayo, no, na makamit niyo na kung ano man ang mga minimithi ninyo sa buhay, 'di ba? Kailangan natin matutong magpasensya kasi hindi natin kontrolado ang lahat about it, 'di ba? There are so many things that are beyond our control. Kaya kailangan natin matutong mag-antay, kailangan natin matutong magpasensya kasi what if, 'di ba, yung gusto natin, yung gusto nating ma-achieve hindi naman yun yung um, ibibigay na sa atin or nakahanda ng ibigay ng universe sa atin, hindi ba? So, mapo-frustrate ka lang. Kaya mas maganda na matutong mag-antay, matutong magpasensya, at kung ano man yung ine-expect ninyo na outcome, matuto din tayo na mag-adjust, no? Matuto din na mag-adjust kasi minsan yung gusto natin hindi yun ang binibigay sa atin ng universe. Not exactly, 'di ba? Sa kung ano yung ine-expect natin. Kaya sabayan natin ng pasensya ng pagiging flexible din, ng pagiging adaptable din. Kasi hindi rin lahat ng inaantay natin, yun ang ibibigay sa atin ng universe. 'Di ba? Kaya yun, samahan natin ng pakikinig din sa intuition natin. Samahan natin ng pakikinig sa divine guidance habang tayo ay nag-aantay kasi the universe is going to send us guidance kung ano ang dapat na pagtuunan ng pansin natin. Ano yung dapat na gawin natin at the same time habang tayo ay nag-aantay. 'Di ba? At saka feeling ko yung patience na to could also
resonate with sa mga ano, sa mga tao, pakikisama natin sa tao. Minsan, 'wag tayong ano, or dapat at all times hindi tayo iritable, magagalitin, 'di ba? Matuto din tayong magpasensya because we really can't expect other people to be reacting, no, the way we react. Hindi rin natin mai-expect yung ibang tao na gagalaw sila or magtatrabaho sila katulad ng kung papaano tayo nagtatrabaho, 'di ba? Kaya minsan kailangan din natin na magpasensya din 'no, sa kanila. We really can't expect 'no, na kung ano yung inaasahan natin sa kanila, yun talaga ang gagawin nila, 'di ba? Kasi iba-iba tayo, eh. Iba-iba tayo ng ganap sa buhay, iba-iba tayo ng style sa pag-approach 'no, sa buhay, sa trabaho, yung gano'n. Kaya intindihin din natin 'no, yung ibang tao. Let's try also before we judge them, let's try also to put our the feet on their shoes, 'di ba? Para maramdaman din natin ang kung ano din ang pinagdadaanan nila. Kasi we don't know, kung ija-judge din natin sila agad-agad, 'di rin naman natin alam kung anong pinagdadaanan nila, 'di ba? So, yun. So, next message ninyo is sixth chakra, Archangel Metatron. So, magliliwanag ang lahat, no? Things are going to be clear with you. Kung meron kayong mga kung meron kayong mga bagay na naguguluhan kayo, may mga bagay na hindi ninyo nagigets agad, hindi ninyo agad naiintindihan. Things are going to change sa ngayon kasi magliliwanag ang lahat with the help of Archangel Metatron. Things will be clear with you. You will be enlightened, you will be illuminated, you will be guided towards kung ano yung maiintindihan mo or kung papaano mo maiintindihan ang mga bagay-bagay. Okay? So, pay attention din kayo sa mga downloads of information, downloads of inspiration na po pwedeng papasok kasi the universe is also going to guide you by sending you intuitive messages. No? Yung mga ganyan. Victory. This is really beautiful. Kasi maaaring ito na yung matagal ninyong inaantay, yung success. Maaaring ito na yung matagal ninyong ini-expect, no, na magtagumpay na kayo. And this could be it. So this could be in your work situation, in your career, in your business, 'di ba? Or sa pamilya, kung ano man yung endeavor ninyo or ano man yung ginagawa ninyo para sa pamilya, maaaring ito na yun. Ma-achieve mo na. Maaaring makukuha mo na, matatapos mo na, ma-accomplish mo na, yung gano'n, 'no. So, good luck sa'yo. So, what else? We have Four of Wands. So, this is really beautiful. Four of Wands is about celebration. So, yung dalawang tao sa sa roof nagsasaya, 'di ba? Kasi maaari talaga na yung victory na 'to, you're going to share that with the rest of the family. Ise-celebrate ninyo 'yan with the family and friends, yung gano'n. So, this is really a beautiful time din 'no, na magkakasama-sama kayo ng inyong pamilya. And they're going to celebrate with you, no, with your success. Possible din na meron ditong mga kasalan siguro, baka magpapakasal na kayo or kung hindi man, baka kapamilya ninyo or mga kaibigan, someone close to you, ang pwedeng ikakasal dito, no? So, may celebration, may kasiyahan, kaya have fun. So, we also have Queen of Pentacles. Wow, feeling ko dito material success ito. Yung victory na 'to could be related to money, could be related to material things. Kasi si Queen of Pentacles, this is an abundance and prosperity energy. So, most likely, ang iba sa inyo, Scorpio, talagang kayo ay magkakaroon na ng pagkakataon na magkapera ngayon, no? Or extra na kaperahan ang pupuwedeng na dadating na sa buhay ninyo sa ngayon. Pupuwedeng may offer of a lucrative job, pupuwedeng may offer ng bonggang investment, baka may offer ng bagong career path na merong potensyal 'no, na magdala sa inyo ng material stability, ng material success 'no. Kaya this is
really a beautiful time, lalo-lalo na pagdating sa trabaho, karera, negosyo, and finances in general. So, si Queen of Pentacles as well is a mother archetype, kaya po pwedeng ang iba sa inyo baka kayo ay isang nanay or nag-a-assume ng role ng isang nanay, pwedeng ganun din ang ganap. And maybe you are taking care of your children, you are taking care of your siblings, maaaring maraming tao din inaalagaan mo, baka trabaho mo, caregiving, baka nurse, mga ganyan, ano, at meron kayong mga taong inaalagaan. No? So, good for you. At saka, that is a very, it's not an easy job to do. Kaya, saludo ako sa inyo kung ganyan ang trabaho ninyo na kasi mahirap mag-alaga. No? Lalo-lalo na kung hindi mo kadugo ang inaalagaan mo. It takes unconditional love for you to be able to perform that kind of job. Kaya salamat sa inyo po. So, we have Five of Cups. May lungkot na nararamdaman ang iba sa inyo rito. So, kung ano man ang inyong kinakalungkot, pwede kasi na mga panghihinayang ito. Baka meron kayong pinanghihinayangan. Or baka, kasi, ayan nasa tubig ng bulaklak na wala na dito sa branch na hawak ng babae. So, maaaring nanghihinayang kayo na nabasa siya ng tubig. 'Di ba? Kasi baka masisira siya sa tubig. So, puwedeng may gano'ng sitwasyon kayo, 'no? Maaaring nanghihinayang kayo na kung sana, baka maraming what if, 'no, sa isip ninyo na kung sana nagawa ko ang ganito, sana nakuha ko na yun or kung ano pa man, napunta na sana sa akin yun, yung mga ganyan. But, you know what? The advice of Five of Cups, hindi naman lahat nawala, 'di ba? Hindi naman lahat, 'di ba, naubos. Ayan, meron ka pang tirang dalawang bulaklak, 'di ba? So, focus on that. Focus on what you have right now. Don't focus anymore on what you don't have. Ayan, wala na yan sa'yo, nasa tubig na, 'di ba, nabasa na sila. So, don't focus on them anymore kasi they're gone. No, wala na sila, they're gone, nabasa na sila. So, kung ano man itong pinaghihinayangan mo, wag mo ng panghinayangan kasi ibig sabihin lang nun na hindi yan meant for you. Otherwise, kung yan ay para sa'yo talaga, hindi yan matatapon, hindi yan mawawala, or hindi yan mapupunta sa kung kanino man if that's meant for you. But because it's not meant for you, it's not, for your best interest siguro, kaya wala yan sa'yo. Kaya hindi binigay sa'yo. Okay? So, just focus on what you have. Okay? Focus on what you have. Embrace what you have. Appreciate what you have. Diba? And, baka, mas marami pang dadating. 'Di ba? If you're going to be grateful, instead na manghinayang ka sa kung anong wala sa'yo, ipagpasalamat mo na lang kung ano ang meron ka, anong mga blessings na binigay sa'yo. Kasi with that, no, kapag grateful ka, kapag marunong kang mag-appreciate ng kung anong meron ka, mas bibigyan ka pa ng mas marami, 'di ba, ng universe. Mas pagpapalain ka pa. Okay? So, good luck. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.